Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn o Capricorn sa buong taon ng 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Magsimula na tayo. Pero maganda na siya agad ang nauna. Diba? Kung lalabas man ng 10 of Swords, maganda na naandun siya sa unahan kaysa siya yung nasa gitna. Lalo na kung nasa huli. So, sabihin, present pa rin siya hanggang katapusan ng taon. So, pwede itong nangyayari na o mangyayari pa lang, okay? Itong ating reading. Pero may babae tayo. Usually, pag nakakakita ako ng tao o court card, ginagawa ko siyang bida. Okay? Ako lang naman yun. Siyempre, kanya-kanya namang style yan. Ito yung bida sa kwento natin. Saka ako lang din yung naglalagay ng sarili kong description. So, pwedeng magustuhan nyo yung style ko o pwedeng hindi. Depende nga sa inyo. Okay? So, pag nakita ko tong Queen of Cups, siya ay in a relationship. Pero hindi kasal, walang anak. Meron lang siyang boyfriend. Babae ang bida sa kwento na to. Ano to? 10 of Needles, 9 of Potions, at ano to? 4 of Candles. Maganda naman to. Pera lang dito. Pero at least, nauna nga siya. So, ibig sabihin, noong 2024 o early months ng 2025, sabi natin, either nangyari na nga ng 2024 o tatama to sa early months, January to April, sabi natin gano'n. Na yun nga, in pain yung iba sa inyo, malungkot sila, feeling betrayed, na-backstab daw sila, heartbroken, ginost. Ano ba bang pwedeng mailagay sa Three of Swords? Karoon ng misunderstanding, miscommunication. Problem na nga lang siguro, in general. Nagkaroon ng sadness, suffering. O baka nga naghiwalay na. Ito yung mga possible problem na sinabi ko. Don't worry, dahil nandito ang 9 of Cups. So, ano nga ba yung 9 of Cups? Di ba usually siya yung card ng satisfaction o manifestation ng dream, wish, o wish coming true. Ngayon nga, magiging masaya. Ano ba? Kakaroon ng spiritual growth. Excuse me. Sabi ko nga kanina, sadness, di ba? Nauna yung sadness, buti na lang. Sa huli, bandang huli, o kalagitnaan ng taon, sasaya dahil may wish na magkakatotoo. At maganda to, Four of Candles, ay, Four of Wands. Di ba? Usually siya yung card ng
celebration, happiness, wow, accomplishment, may ma-achieve yung iba sa inyo. Pwede rin siyang maayos na samahan. In general na. So, kung sabihin natin may nakaaway yung iba sa inyo, may nag-cause ng pain, maayos ba yan? Regardless kung sino yung nakaaway nyo. Kasi may ano tayo, hope ones nga na pwedeng may kinalaman sa harmony. Ngayon, pwede rin kasing ang case na-engage sila pero hindi matuloy-tuloy yung engagement to wedding o na-cancel yung wedding. Sabihin natin ganun yung naging problem. Don't worry, dito sa year na to, matutuloy na siya. O baka naman lagi nag-aaway kasi ang tagal na raw nila, hindi pa sila kinakasal. Who knows, baka kasal na. So again, ang tatamaan lang ay yung may boyfriend. Okay? Babaeng may boyfriend. Boyfriend, hindi asawa. Legal. Okay, boyfriend lang. So again, asahan nating magiging sad o maghihiwalay yung iba sa inyo pero maayos din dahil sa presence nito, itong dalawang to. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, buti na lang nauna to. Pero siguro kasi ano to, in a relationship na babae. So, 2025 in a relationship, probably may cheating na nangyari. Pwede rin. Pero hindi pa sila iwalay. Kasi nga ano Queen of Cups to. Pero kung to ay Queen of Swords, sabihin ko single siya. Pero hindi, Queen of Potions to. So, ibig sabihin may history. Nagkaroon ng history. O magkakaroon pa lang. Ng history, ng cheating, betrayal, backstabbing, backstabbing crisis. Ayan. Nahirap eh. Yan pwedeng isa rin sa mga magiging problem o naging problem. Pero don't worry, maayos pa nga rin yan. Ngayon, kung hindi mag-resonate sa inyo, single naman kayo. O kasal kayo. Kasi ito, specifically para lang sa mga in a relationship pero hindi kasal. So sabihin natin single kayo o kasal, hindi kayo nag-resonate sa una, pwede dito na. Mag-resonate na kayo dito. Pangalawang deck. Ito kasi yung away. Pag, di ba yung soldier, usually sila yung pinapadala sa war. Di ba? Sila yung tagapagpatupad ng peace and order. So, ibig sabihin, expect natin na since siya yung nasa unang card, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, posible ang gulo, arguments. Pero don't worry. Regardless kung ano man yung pwedeng pag-awayan dito. Don't worry nga, dahil nandito yung faithfulness. Okay? So, ibig sabihin, mananatiling faithful. O mananatiling buo ang connection. Ano kaya yung possible problem na pwedeng ma-experience ng iba sa inyo dahil sa presence ng soldier. Ano yun? Justice. Ano pwedeng pagawayan? Anything na may kinalaman sa legal documents, serious matters, kasi justice to. Legal matters, serious topics, law, marriage. Ano marriage card din to eh.
So, yun na nga, baka cheating. Pero kasi ito, in a relationship. Pero since justice nga, ay marriage card din. So, ano pa ba pwedeng pagawayan? Diba isa na rin yung cheating. Mhm. Hmm. Ano pa ba? Kung justice siguro, cause and effect, ayun o. Mirroring na nangyari. Cause and effect, parang karma, di ba? May gantihan siguro nangyari. O punishment. Ano ko punishment din to eh. Nabasa ko punishment din to eh. Justice, punishment card. O anything na may kinalaman sa rights. Mhm. O yun. Violence siguro, who knows? Parang in all forms na to, justice kasi. Anything na may kinalaman sa justice. Na parang nagkaroon ng injustice. Pero actually, gantihan to. Karma, revenge. O mirroring. Kasi pag mirror, ginaya mo lang. May gayahan na nangyari. So, sabihin natin masama ugali mo, minirror. Ano ba, masama ugali ng person nyo, minirror nyo. Nagalit siya. Ginaya mo lang naman siya. Ganun. Mirroring. Situation. Pero again, huwag masyadong mangambat. Nandito ang ating faithfulness. Ibig sabihin, maayos pa rin yan. Regardless kung ano man yung pwedeng pagawayan dito. Dahil sa presence ng soldier. Actually, pwede rin kasi siyang anything na may kinalaman sa profession o secrecy. O anything na parang pinagawayan na dati. Tapos, umulit lang ulit. Umulit na naman yung problema. Pwede trust issues o jealousy. Parang may someone na laging nagsususpetsa, ganyan. Actually, ito halos parehas lang yung meaning. Ito. Kasi peace and order to eh. Ito justice. Law pa rin yun. So, ganun lang ang dating sa akin. Anyways, regardless kung ano man yan, don't worry. Hindi naman masisira ang relasyon dahil lang doon sa mga pinagsasabi ko. Buti na lang talaga. Nauna yung soldier bago faithfulness. Kasi, pag nauna yung faithfulness, soldier yung dulo. So, sa una lang, harmonious yung relationship. Tapos mag-away ulit. Para siyang away-bati. Pero sa case na to, isang beses lang. Isa, dalawa. Marami na tatlo na mag-aaway sa taon na to. Pero maayos pa rin. Ganun ang dating. Pero madalas isa lang. Tapos, the rest ng taon, okay naman. Hindi siya ganun kalala. Kasi nga, nandito yung faithfulness. Kasi ito ay card ng success. Success sa love. Nandun yung, di ba ito yung lolo. Yung feeling ng right. Integrity.
Yung right thing to do. Ganon. Gawin ang right thing to do. Ito. So, kung may cheating, yung original pa rin ang pipiliin. Ganon. May fidelity. Anyways, actually, dog kasi ito eh. Ito yung part ng loyalty. Anyways, ano pa ba? Ano pang masasabi dito? Kung gusto nyo, dagdagan natin to. Itong deck na to. Bira ko to gamitin eh. Kasi masyadong malaki itong extra deck natin. Kaya lang, ginamit ko kasi to sa ano eh. Sa reading na Sagittarius. Since nandito na rin naman, pwede gamitin na rin sa inyo, sa Capricorn. Ginagamit ko lang to kapag ano eh, masyadong sad yung reading. Kaya nga bihira ko siya gamitin kasi hindi naman laging sad. Usually, okay naman yung reading. Birang-bira ako mag-read ng sad. Kaya hindi ko to nilalabas. Pero hindi naman sad yung reading natin, di ba? Pero wala lang. Dagdag na natin kasi para may silbi. It's going to be okay. O, di ba? Tulad nga ng sabi ko kanina. It's going to be okay. Let's just deal with today. You can deal with tomorrow. Tomorrow. Ang huli, you are a fighter. You are a fighter. Ever onwards. O, yun na yung huli. Meron pa tayong susunod na deck. Ito yung pinakahuling deck. Basahin ko na lang din. Madali na maintindihin. Kasi, basic English lang yan. Sabi dito, contemplation time. Actually, itong ano natin, ito, 4 of candles o 4 of wands. Usually, may ano rin siya eh. May meaning na parang pause for a while, take a break. Ganon. Parang may nabasa kong ganon. Siya rin yung card ng pag take a break. At mag-pay attention sa sarili. Parang ano eh, mag-rest. Ganon. Rest. Kung kailangan. So, parang ganito. Kapag nakuha mo na yung goal, syempre, nagpagod ka na. Edi, it's about time na mag-rest naman, di ba? Hindi pwede kasi work ng work, walang rest. Kaya, isa rin yun sa meaning nito. Na pag nakuha mo na yung goal mo, ay mag-take a break para asikasuhin ang sariling welfare. At ito rin yung sinasabi dito. Contemplation time. Spend time alone, meditating upon what you truly desires. Explore your options. It's time to look at other possibilities. It's a good time to make changes. Let yourself receive. Allow others to give you loving care. Receive without guilt or apologies. Wow, di ko nagamit to. Walang silbi to. Saka to. Ito yung mga clue natin. Since okay naman yung reading. Kaya hindi ko na clarify. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.